Isang mapagpalayang araw po. Nandito naman po tayo sa ating channel, Akdan MD. Subalit bago po ang lahat, shoutout po muna kay Sir Bienvenido Tenyo Jr. No? So maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik. No? At mabuhay ka. At mabuhay kayong lahat dyan kung saan ka man nag-duty or saan ka man connected. No? So maraming salamat sa iyo. At sana po maibahagi mo pa. Maibahagi nyo pa ang ating mga video, mga talakayan natin dito sa ating channel. Ang tatalakayan po natin ngayon, no? Ito po sa ngalan po ng patas na pagbabahagi po sa inyo. Kasi nung nakaraan, yung binahagi natin kung ang isang senior citizen ba o isang taong malapit ng magretiro ay may puwang pa ba, no? Dito po sa security profession. Ngayon naman po, sinasabi po natin doon sa video na yon, siyempre meron. No? At yan po ay in relation po doon sa tinalakay nating batas, Republic Act 10911 o yung tinatawag na Anti-AIDS Discrimination in Employment Act. Kaya naman po, particularly tatalakayin natin dito yung nilalaman naman po ng Section 8. No? Kailan ba hindi nagiging labag sa batas yung pagsiset ng age limitation? Okay? So yan po ay nandito. Ito naman po sa parte naman po ng mga agency, mga kliyente ninyo, mga employer, di ba? So, Section 6, exceptions, no? It shall not be unlawful, no? It shall not be unlawful for an employer to set age limitations in employment if, no? So, ito po yung mga kondisyon, no? Letter A, age is a bona fide occupational qualification reasonably necessary in the normal operation of a particular business or where the differentiation is based on reasonable factors other than age. Okay? So, sinasabi na hindi naman po bawal, hindi bawal yung pagsiset ng age limitation kung yung edad po, sinasabi rito, bona fide occupational qualification reasonably necessary. Diba? So, yun po yung sinasabi dyan. No? Halimbawa po, sa isang mga, let's say, mga construction companies, di ba? Or yung mga security profession na medyo critical ang sitwasyon. Let's say, mga mining installation, di ba? Yung mga ganyan, na kung saan medyo nagre-require ng physical yung trabaho, di ba? So, may mga ganun pong sitwasyon. At hindi lang naman sa security, mas lalo po sa ibang mga profession dyan, mga ibang trabaho, di ba? Yung mga physical work na masasabi mong physical ng So, siyempre, kung ikaw rin naman, medyo may edad na rin, hindi ka rin naman papasok doon. So dito, kung sinasabi rito na reasonable factors yung edad, at yun yung merong reasonable necessity, no? Yun yung bona fide qualification, di ba? So medyo talagang hindi bawal, no? Well, tayo naman may karapatan naman tayong questionin yung mga ganyan. Let's say may ganung policy yung isang kumpanyang pinagtatrabahuan natin. Pwede ba natin questionin yan? Pero, yun nga po, meron pong exceptions. Okay? So, letter B, the intent is to observe the terms of a bona fide seniority system that is not intended to evade the purpose of this act. Okay? So, may mga seniority system. Okay? So, kung yung intent is to observe the terms of a bona fide seniority system that is not intended to evade the purpose of this act. Okay? So, yan naman po ay innate sa mga companies, no? So, may mga ganyan pong sitwasyon dyan. Okay? Letter C, the intent is to observe the terms of a bona fide employee retirement or a voluntary early retirement plan consistent, no, with the purpose of this act. Okay? So, halimbawa, nagpapatupad ng early retirement or voluntary retirement yung isang kumpanya, yung isang agency. So, pwede po yan, no? Kaya nga po nung nabanggit po natin nung nakaraan, kung yan po ay voluntaryo sa part po ng empleyado, let's say, nag-offer ang kumpanya
at voluntaryo, nag-agree ka sa terms and condition na yan, wala pong problema doon kasi voluntary naman nag-agree yung empleyado or yung isang security personnel. Diba? So, ayan, intent is to observe the terms of a bona fide employee retirement or a voluntary early retirement plan. Sa gobyerno nga po, may mga early retirement, may mga optional retirement, di ba? At saka sa gobyerno, so I think yung mga enlisted personnel, yung mga men in uniform, I think ang kanilang retirement 55 yata o 56, no? Hanggang ganun lang sila. Okay? So yun na yung pinaka nila. Pero meron silang mga optional retirement na tinatawag. Okay? So sa mga private companies, may mga ilang kumpanya rin na may nag-o-offer din ng ganyan. Okay? So kung ma-observe po na meron talagang package sila na voluntary or early retirement plan at yun ay bahagi po ng policy ng isang kumpanya at nag-avail ka nun voluntarily, wala pong problema doon. Okay po? No? Letter D, the action is duly certified by the Secretary of Labor and Employment in accordance with the purpose of this act. Okay po? So, yan po yung mga exception, no? Regarding po dun sa age limitation or pagsiset ng age limitation. Okay? So, dito naman, sa Section 7, ito naman po yung mga penalty. Pagka meron pong employer, security agency, or mga kliyente nila na hindi sumunod sa tinatadhana, no, yun ng buong probisyon ng Republic Act 10911. So, yan po, may kaukulang penalty po yan. Okay? So, penalty, any violation of this act shall be punished with a fine of not less than 50,000 pesos. Okay? But not more than 500,000 pesos. Okay? Or imprisonment of not less than 3 months but not more than 2 years. Okay? So, 3 months but not more than 2 years. Or both at the discretion of the court. So, depende. Maaring yung isa lang or maaring parehas, no? Depende sa korte. If the offense is committed by a corporation, trust, firm, partnership, or association, or other entity, no? The penalty shall be imposed upon the guilty officer or officers, no, of such corporation, trust, firm, partnership, or association, or entity. Ibig sabihin, kung ang kinakasuhan, ang nahabla ay isang korporasyon, entity. So, juridical entity kung tawagin, no? So, ang mahabla rito, ang mape-penalize dito, yung guilty officer. Yung empleyado na nagpatupad, no? Na let's say siya yung hindi niya tinanggap or nagkaroon ng discrimination sa edad, siya yung nagpatupad niyan. 'Di ba? Minsan human resources department or mga personnel officer ng mga agency, 'di ba? So sila yung posibleng madrag dito, no? Pagdating sa demandahan, di ba? Kaya nga tayo po ay nagpapaalala doon sa mga security agency at doon sa mga kliyente nila, mga employer, no? Kung ang dahilan po ng hindi natin pagtanggap or marahil pagtanggal or pag-terminate ng isang empleyado ay dahil po sa kanyang edad, posible po tayong malagay sa ganitong mga kaparusahan. Okay? So, tayo po sa channel na ito ay nagpapaalala lamang, nagbibigay lang ng kaalaman, no? Para hindi po tayo mantong sa kung saan mang diskusyon or hindi man tayo humantong sa mga asunto kung tawagin. Okay? So, muli, maraming salamat. Stay safe, be alert, and be aware.